Hello everyone! So for today's vlog ay may ikukwento ako sa inyo. So nagpabudol na naman nga tayo at napabili nga tayo ng something na wala sa plano. Pero wag kayong mag-alala dahil murang-mura lang nga ito. Ano ba sa tingin nyo yung nabili ko na sobrang mura lang kaya nakaka-happy at hindi masakit sa dibdib? So ito na, nakabili ako ng loaf pan na worth $3.99 from $15 na presyo niya. So, ang original presyo nito ay kung sa Philippine peso ay 510 pesos, pero nabili ko lang siya ng 136 pesos. Pero may kwento yan kung paano ko at bakit ko binili ito. So, eto na nga yung kwento. May 3 overripe bananas kami sa bahay na hindi na nga namin nakain at inabutan na ng pagka-overripe. Ang sabi ko kay Carlo ay huwag itatapon dahil gagawin ko siya into banana muffins, pero sabi niya mas maganda daw kung naka-loaf siya para i-slice. Yun naman nga talaga ang plano ko, loaf banana bread. Pero ang problema ay wala akong loaf pan. Pero matagal ko nang gustong magkaroon ng loaf pan. Initially, ang plano ko ay maghiram ng loaf pan from my workmate. But then, hindi niya nga mahanap kung saan nakatago yung loaf pans niya. So, on the same day, actually, nung gabi ay nagbabrowse-browse ako sa Google at nagsisearch nga ako kung saan merong nagtitinda ng loaf pan na mura. And may lumabas nga na naka-sale na naman pala sa Briscoes, naka 60% off siya. And then nakita ko doon sa searches na $3.99 lang nga yung loaf pan. Kaya the following day, after kong i-pick up si Clay sa school, ay dumiretso kami sa Botany Town Center at dumaan nga ako sa Briscoes at bumili na nga ako nito. Ang nakakatawa pa dyan, nadamay ko pa nga ang workmate ko at nagpabili nga din siya ng 2 piraso dahil hindi niya nga mahanap yung loaf pans niya. Pero pag mga ganito kasing sobrang mura at bagsak ng presyo, kung sa tingin mo ay magagamit mo pa siya in the future, ay bilhin mo na, wag ka nang magdalawang isip pa, especially kung sobrang mura lang naman siya. So ayun na nga, pagdating sa bahay ay nag-bake na nga ako, hinaluan ko yung 3 overripe bananas ng 1 pirasong carrot at ginawa ko na nga yung banana carrot loaf bread. Ang maganda sa recipe na to ay no need ka nang gumamit ng mixer. Sobrang bilis lang i-prepare. Tinry ko nga yung bagong recipe na nahanap ko online and yung kinalabasan nga ng bread ay sobrang soft and moist kaya itatago ko na to at isusulat ko na sa aking recipe book. I will try to make a baking vlog for this recipe next time. So for now, I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!